Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa isang mapagpalang araw na kaloob niya sa araw na ito upang patuloy nating alamin at tuklasin ang banal na kalooban ng ating Panginoon at pagkatapos nating ito ay marinig at maunawaan ay sampalatayanan po natin upang ito ang maghatid sa atin upang tayo makatugon sa kung ano ba ang hinihingi ng Diyos ukol sa atin ng mga taong kanyang nilikha. At ang mga kapagtuturong ito ay pawang nasusulat sa banal na kasulatan at inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Kapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa aming lahat ng mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Gaya po ng amin pong naipangako sa inyo, sa natapos na paksang aralin na sa atin po ay inihatid ng programang ito sa nakalipas na araw, ipakikilala sa atin ang kapangyarihan ng Diyos tungkol sa kanyang gagawing pagliligtas sa sangkatauhan. Paano nga ba mararanasan ng tao at saan nagpapasimula ang kaligtasang ipinangako ng Diyos sa atin na kanyang mga nilikha? Ang paksa ay nagsasabing ang pagliligtas ng Diyos. Ito po ay hango sa aklat ni San Lucas sa kanyang Kapitulo 3, versikulo 6. Sa pagpapasimula ng pag-aaral natin, kapatid na Neraya, ano po ba ang likas na kalagayan at taglay na katangian ng ating Panginoon Diyos? Ang sagot po ay sa pamamagitan ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa kanyang manggagawang si Tito. Sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 13. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Maliwanag po ang kasagutan sa pangunang katanungan ay binangon po ng ating kapatid na Benhanan tungkol sa paksang ating tinatalakay, kung ano ang likas na kalagayan at katangian ng ating Panginoong Diyos. Gaya ng ating narinig, hintayin natin yung mapalad nating pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Opo, ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Diyos, tinatawag po siya at kinikilala ng mga unang lingkod niya na dakilang Diyos. At ito rin ang dapat na maging pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos. Hindi siya katulad ng pangkaraniwang Diyos na alam ng iba't ibang mga tao na meron din kinikilalang Diyos. Siya po ay dakilang Diyos. At kung ang pag-uusapan ay kadakilaan, walang hihigit sa katangiang ito na taglay niya. Siya ay pinakadakila sa lahat. Opo, dakilang Diyos. At ang kanyang katangiang taglay at likas na kalagayang kasama ng kanyang pagiging dakilang Diyos ay ang pagiging tagapagligtas o pagiging Savior. At nang ihayag kung sino itong dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Opo, ang ating Panginoong Kristo Jesus
kahit na siya ay nagkatawang tao, kinikilala pa rin siya ng mga unang mga lingkod niya, gaya ng mga apostol, at bahagi ng kanilang mahalagang pagtuturo ang pagpapakilala tungkol sa likas na kalagayan at katangian ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kinikilala siya bilang dakilang Diyos at tagapagligtas. At ito rin ang dapat na maging pagkakilala at pananampalataya natin sa Panginoong Kristo Jesus. Inuulit ko po, dakilang Diyos at tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Ito po ang aming pong ibinabahagi sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, na ang pananampalataya na itinuro sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol po sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo Jesus ay siya po ang dakilang Diyos at tagapagligtas na kinikilala namin bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga lingkod. At kung mayroon po kayong mga katanungan tungkol po sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo Jesus at malaya po kayong makapagte-text sa amin sa mga numerong nakalagay po sa inyong mga screen, mga giliw naming taga-subaybay. Kapatid na Neraya, ang katangian ng ating Panginoong Kristo Jesus alinsunod sa binasa nating talata ay ang kanyang pagiging dakilang Diyos. Mayroon po bang pangyayari sa Biblia na ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus na naghahayag ng kanyang pagiging dakila at naghahayag ng pagiging dakilang Diyos niya sa atin? Marami po, at ang isa sa mga gawang ito ay nahayag sa panahon po ng kanyang pagkakatawang tao. Naghahayag ang mga gawang ito ng kanyang kadakilaan bilang dakilang Diyos at tagapagligtas. Basahin po natin sa Juan Kapitulo 10, versikulo 11. Kasama po ang talatang 15 at sa Juan Kapitulo 15, versikulo 13. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. At ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Gaya po ng ating narinig sa mga talatang ito na binasa ng ating kapatid na Benhanan, maunawa natin ang mga salita ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya magkatawang tao. At mga salitang ito ay nagpapahayag ng kung ano ang mga bagay na kanyang ginawa nung siya magkatawang tao. Sa talatang ito ay tinatalakay niya ang pagiging mabuting pastor. Pinakilala niya, gumanap siya ng isang gawain ng pagiging mabuting pastor nung siya magkatawang tao, at ang naging trato niya sa mga tao ay mga tupa na kailangang pangalagaan ng isang mabuting pastor. At ang isang katangian niya bilang mabuting pastor ay ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa mga tupa. Totoo naman po yan. Ang isa sa dahilan ng kanyang pagkakatawang tao, bukod sa para itayo ang iglesia, para siya'y mangaral, ay para magbigay ng kanyang buhay para sa kapakanan ng mga taong kanyang minamahal. At ayon sa Panginoon, ayon sa Biblia, kung kaya mong magbigay ng iyong buhay alang-alang sa iyong iniibig o minamahal, wala na anyang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, na kaya mong ibigay ang iyong buhay dahil sa iyong mga kaibigan. Opo, ang isa sa nagpatunay ng pagiging dakilang Diyos at pagiging tagapagligtas ng ating Panginoon, nung siya magkatawang tao, yung nagawa po niyang ihandog o ialay ang kanyang buhay. At ang pag-aalay ng buhay, wala na anyang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito. Kaya dito maunawa natin, siya ay dakilang Diyos na may dakilang pag-ibig. At kung ang pagbibigay ng buhay alang-alang sa mga kaibigan ay isang kadakilaan, lalong natanghal sa mga taong hindi naman dating kaibigan ng Diyos. Tayo nga dahil sa ating mga kasalanan, gaya tayo ng naging kaaway ng Panginoon. Pero hindi tinignan ng Panginoon yung kalagayang yun. Opo. Nagawa pa rin niyang ialay ang kanyang buhay, hindi lang para sa mga itinuturing niyang kaibigan,
kahit sa mga nagsilbing kaaway para bigyan o hatdan ng katubusan at kapatawaran ng kasalanan para bigyan ng kaligtasan. Kaya ito po ang mga dakilang gawa ng Diyos na nagpapatunay ng kanyang pagiging dakilang Diyos, pagiging tagapagligtas ng ating Panginoong Kristo Jesus. Inuulit ko po, nung siya magkatawang tao, ibinigay niya ang kanyang buhay para po sa kapakanan natin. At ang pagbibigay ng kanyang buhay ay gawa ng isang dakilang nagmamahal. Kaya dakilang Diyos na may dakilang pagmamahal. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, ang isang dahilan kung bakit ang Panginoon Diyos ay tinatawag na dakilang Diyos ay sapagkat mayroon siyang taglay na dakilang pag-ibig. Opo. Na kung tawagin nga po natin sa kabanal-banalang iglesia ay agape kind of love. Isang pag-ibig na banal, unconditional, selfless love na ang pawang inaaligata lamang ng nagtataglay ng agape ay kung ano ang ikabubuti ng kanyang inaagape. Mga giliw naming taga-subaybay. Kaya ang pagtuturong ito ay nagbubukas pa rin sa atin ng atin pong pag-iisip, ng atin pong kalooban kung anong pagkakilala ang dapat nating iukol sa ating Panginoong Kristo Jesus. Nananatili po ang doktrina ng kabanal-banalang iglesia na mayroon itong tinatawag na iisang Diyos lamang. At ang dakilang Diyos na ito ay nahayag sa atin sa sanlibutan ito nang siya po ay magkatawang tao. At dahil nga dakilang Diyos, ang kanyang mga gawa ay pawang dakila. Kaya sabi ng Biblia, wala nang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ang kanyang buhay para sa kapakinabangan ng kanyang mga lingkod. Kapatid na Neraya, ano kaya ang nasa kalooban ng ating Panginoon? Bukod siya ay nagtataglay ng dakilang pag-ibig para sa mga tao, kung bakit ganun na lamang ginawa niya ang kanyang misyon sa lupa, sukdulang ihandog ang kanyang buhay para sa sangkatauhan. Ayon po kay Apostol Pablo, mababasa natin sa kanyang sulat o epistola sa kanyang kamanggagawang si Timoteo. Sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ito po ang laman ng kalooban o nasa puso ng Diyos. Ito ang kanyang ibig. At ito para sa kanya ay nakalulugod. At dahil kaluguran niya bilang Diyos at tagapagligtas na ang mga tao, kumbaga maaari, lahat ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Sa madaling salita, kapatid na Benhanan, ang mga mahal naming taga-subaybay, hindi po nalulugod ang Diyos kapag may mga taong napapahamak. Opo. Hindi niya kaluguran yon bilang dakilang Diyos na nagtataglay ng dakilang pag-ibig kahit naman sa tao. Pagka mahal mo ang iyong kapwa, ang parating hinahangad mo sa kanya ay yung makabubuti lamang. Tama po. At nalulungkot ka kapag nakikita mo yung kapwa ay naliligaw ng landas o napapahamak. Katulad ng isang mapagmahal na magulang sa kanyang mga anak. Ang laging iniisip, ginagawa ay ang makabubuti sa kanyang mga anak. Gayon po ang Panginoon. Batay kay Apostol Pablo, ang mabuti at tiyak na nakalulugod sa kalooban, sa paningin, sa puso ng ating Panginoong Diyos na siyang tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo Jesus, ay mailigtas ang lahat ng mga tao. At tiniyak ang isa sa paraan na magiging tulong para makamtan ng tao ang kaligtasan, malaman niya yung katotohanan. Okay. Kaya nung panahon ng mga apostol, talagang gayon na lang ang kanilang sigasig sa gawaing pangangaral ng Ebanghelyo, ang aral ng katotohanan. Sapagkat sinabi ng Panginoon ang katotohanan na siyang magpapalaya sa mga tao. Sa ibang salita, yung pag nalaman mo ang buong katotohanan, tinanggap mo, sinampalatayanan mo, makakatulong sa iyan para makalaya ka sa kasalanang umaalipin sa iyo at maligtas ang iyong kaluluwa sa
pagiging makasalanan. Mabago ang paraan ng iyong pamumuhay. At ang lahat ng ito ay dahil sa kadakilaan ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Mga giliw naming mga taga-subaybay, gaya po ng inyong narinig, ito ang kalooban ng Panginoon. Ibig niya ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Tungkol po sa katotohanang binabangkit ng Apostol Pablo, ibig ko pong tanungin, kayo bilang aming mga taga-subaybay, ang inyo bang pagkakilala sa ating Panginoong Kristo Jesus bilang Diyos ay ayon sa katotohanang itinuturo ng Biblia? Marami po kasing kumikilala, tumatawag sa ating Panginoon Diyos, subalit ang tanong ay yun ba ang katotohanang dapat nilang sampalatayanan? Hindi po tayo humahatol o humuhusga rito, kapatid na Neraya. Ibig ko lamang bigyang diin na sana maging aware ang tao na hindi porke tayo po ay kumikilala sa Diyos, ay yun na po ang katotohanan. Kaya hinihikayat po namin kayo na patuloy po kayong sumubaybay sa mga pagpapahayag ng programang ito upang sa maliit naming kaparaanan ay maipakilala po namin sa inyo unti-unti ang katotohanang ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tungkol pa rin sa katotohanan, kapatid na Neraya, ano po ang isang tiyak na katotohanan na itinuturo ng Biblia tungkol sa paraan ng pagliligtas upang ang pagliligtas na ito'y maranasan at makita ng lahat ng mga tao, kapatid na Neraya? Ipinahayag po ng Diyos ang mga salita niya na pawang katotohanan kailangan sampalatayanan ng tao. At ang isa po sa pinagpahayagan nito ay si Juan. At ito po'y mababasa natin sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 2 hanggang 3. Kasama po ang sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Nang sina Anas at Caifás ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan. Siya'y nangaral, pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Napakalinaw po ang mga narinig nating mga salita na pawang katotohanan batay po sa mga talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan. Isang mahalagang pangyayari na tala sa Biblia, yung panahon ni Juan. Si Juan tinutukoy ay si Juan tagapagbautismo, nakilala sa tinatawag na Juan Bautista. Ano po? Siya yung isa sa naging instrumento ng Panginoon para mangaral o magturo tungkol sa pagsisisi at akayin ng tao kung paano makakamit yung kaligtasan. At nagsimula ito sa paraang gaya ng ating narinig, ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan. So merong salita ang Diyos. Di po ba ang mga salita ng Diyos ay pawang katotohanan na may kinalaman para sa kaligtasan ng mga tao. At nang tanggapin ni Juan ang mga salita ng Diyos na ipinaunawa at pinahayag sa kanya, siya'y nangaral o nagturo. At ang turo at aral na may kinalaman sa kaligtasan ay sinabi niya na pagsisihan ninyo at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo patawarin ng Diyos. Kasi yung kasalanan po, yan ang magdadala sa tao sa kapahamakan. At kapag ang tao ay nagpatuloy sa pagkakasala, hindi siya maliligtas. Kaya para makita ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos, kailangang itigil ng tao ang pamumuhay sa pagkakasala. At ang paraan, matuto ang taong pagsisihan. At hindi lang pagsisihan, ganap na talikuran yung mga kasalanang kanyang ginagawa. At kalakip nun, para kamti naman ng tao, yung pagpapatawad ng Diyos sa mga kasalanang una niya nang nagawa, na kapag hindi ito napatawad ay sa araw ng paghuhukom ay ito magiging batayan para ang tao lapatan ng kaparusahan batay sa kanyang ginawa. Ang sabi ni Juan, magpabautismo kayo.
Kaya merong tatlong mahalagang bagay na gagawin ng tao ayon sa salita ng Diyos na pawang katotohanan. Una, magsisisi. Pagkatapos magsisi, pangalawa ay tatalikuran yung kasalanan. At ang pangatlo, magpapabautismo. Kapag ang tao nagsisi, tumalikod sa kasalanan at nagpabautismo, ipapatawad ng Diyos yung kanyang kasalanan. At pagka pinatawad ka na ng Diyos sa kasalanan mo dahil sa ginawa mo ang tatlong bagay na ito, makikita mo niya ang pagliligtas na gagawin ng Diyos sa iyo. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, marahil ay magsasabi tayo sa ating sarili, ako na may nabinyagan na o nabautismuhan na nung araw pa. Pero alam niyo po ba, may isang bautismo na itinuturo ang Biblia na kung saan doon natin dapat tanggapin ang bautismo na itinuturo ng lalaking si Juan. At sana maging bukas ang ating pong isip, ang ating kalooban sa mga pagtuturong ito. Alisin muna natin sa ating isip yung dati nating kaalaman at kaunawaan upang ang mga pagtuturong ito ay lubos na pumasok sa ating puso at lubos nating maunawaan at lumikha ng isang pananampalatayang naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo na po, pagsisihan natin at talikuran ang ating kasalanan at tayo po ay magpabautismo. At yan po ang ginagawa sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Hindi kapag daka, maaring tumanggap agad ang isang taong ibig magpabautismo sa kabanal-banalang iglesia sapagkat mayroon pong kahingian tungkol dito. Una, sabi ng Panginoon, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Ibig sabihin, kailangan po na ang taong magpapabautismo ay naaralan ng Ebanghelyo. At dito namin kayo hinihikayat. Hindi lamang po sa ganitong pagkakataon, kundi may mga missionaries po kami na nangangaral po sa iba't ibang mga dako. At hinihintay po namin ang inyong pagtugon kung saan kayong dako naroroon upang kayo man ay maaralan namin ng Ebanghelyong itinuturo ng banal na kasulatan. At pagkatapos kung ito'y lumikha ng pananampalataya sa ating puso, yun ang panahon. Maaari po tayong tumanggap ng bautismo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kapatid na Neraya, mayroon pa hubang ibang paraan na itinakda ang Panginoon tungkol sa kaligtasang kanyang ipinangako sa lahat ng mga magsisisi at tatalikod sa pagkakasala at tumanggap ng bautismo. Paano po ba inilalarawan ng Biblia ang pagliligtas ng Diyos noong unang panahon at ang pagliligtas ng Diyos sa atin namang kapanahunan? Ang sagot po ay mababasa natin sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 20 hanggang 21. Na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nananatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig, na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas. Sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo. Maliwanag po ang mga salitang ito na ating narinig batay kay Apostol Pedro. Maunawa natin ang likas na kalagayan ng Panginoon mula noon sa kasalukuyang panahon at sa hinaharap. Nananatili sa Kanya yung kalagayan bilang nag-iisang tagapagligtas. At sa bawat pagliligtas na ginagawa ng ating Panginoong Diyos, meron siyang palaging paraan. Opo. At ang paraan ng una ay ang mga tao ay nasumpungan sa kalagayang mga suwail. Ibig sabihin suwail ay hindi sumusunod sa Panginoon. At ganyan din ang kalagayan ng mga tao ngayon, suwail. Mas maraming tao sa halip na sumunod sa Diyos ay lumalabag sa kanyang mga utos. Pero gayon pa man, dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, hindi naman kaya ng taong iligtas ang kanilang sarili sa kanilang
sariling kakayanan, Oo. nananatiling ang Diyos ay mapagpahinuhod, yun ay likas ng kanyang agape o pagmamahal. Mhm. Ang ginawa ng Panginoon, naghanda siya ng isang daong sa pamamagitan ni Noe at ng mga katulong ni Noe sa paggawa nito, ang kanyang mga anak, asawa at mga manugang. At inutusan sila na sumakay sa daong nang ito'y matapos. At dahil sa kanilang pagsunod, sila ay nangaligtas. Sabi sa Biblia, 8 kaluluwa ay nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. At ayon anya sa tunay na kahawig ngayon patuloy pa rin nagliligtas ang Diyos. Kung noon ay daong, kailangan mong pumasok sa daong ng kaligtasan para kay maligtas. Sa panahon natin ngayon, sa makatidbaga niya sa pamamagitan ng bautismo pa rin sa tubig. Opo. At itong bautismo ay hindi pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi ang tubig ng bautismo ay tuan niya ay paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Ito yung tutulong sa tao sa pagbabago mula sa masamang paraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng Santo Bautismo nga, dahil nakakamit ng tao ang kapatawaran ng kasalanan, nagkakaroon ng isang mabuting budhi ang tao. Mhm. Yun po ang pagtuturo. Kaya dito maunawa natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kahit paulit-ulit ng mga tao ay nagkakamali, nagkakasala, at gaano mang karami ang kasalanan ng sangkatauhan, paulit-ulit pa rin na gumagawa ang Diyos ng paraan para iligtas ang sangkatauhan. Ang kailangan lang para mapabilang ang mga tao sa maliligtas kaysa sa mapapahamak, kailangan sumunod tayo sa parang inihanda ng Diyos. Mhm. Noong panahon ni Noe, hindi lahat ng tao naligtas, bagamat napakalaki ng daong na inihanda para sana sa kaligtasan. Sino lamang nangaligtas? Yung sumunod na pumasok sa daong ng kaligtasan. 8 kaluluwa lang yun. Si Noe at ang kanyang asawa, 3 niyang anak, at 3 niyang manugang. Sa panahon natin, ang pinaka-spiritual na daong na gagamitin natin sa pagliligtas ng ating kaluluwa na nadungisan ng pagkakasala, huhugasan niya sa pamamagitan ng Santo Bautismo o ng tubig at ng kanyang mga banal na salita. Opo. Kaya ito yung paraan sa huling araw. Kasi napaka-imposibleng maligtas tayo kung hindi tayo mapapatawad sa ating kasalanan. So para kamtin natin ang kapatawaran sa ating kasalanan, kailangan talagang magsisi, talikuran ng kasalanan, at magpabautismo tayo. Yan ang paraan sa ating panahon. At sa katunayan, hindi po nagturo ng ibang paraan ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Yung sinabi ng ating kapatid na Benhanan kanina, na ayon sa salita ng Panginoon na mga tao dapat ay sumampalataya, mabautismuhan para maliligtas. Kasama yun sa mga huling pananalita ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Yun ang ibiniling niyang paraan. At yung paraang yun ang ginawa ng mga apostol. Nangaral din sila, sabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo, magpabautismo kayo, talikuran nyo kasalanan, tatanggapin nyo ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Kaya yung ipinapangaral ni Juan Bautista, ipinapangaral ng Panginoon, ipinapangaral ng mga apostol, at ipinapangaral ngayon ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo sa pamamagitan ng programang ito ay hindi po iba, sapagkat bawal baguhin ang katotohanang magliligtas sa sangkatauhan. Kailangan lang po sampalatayanan natin to, sundin natin ito, para mapabilang tayo sa mga taong sa huling araw ay magkakamit ng pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ito ang isang katotohanang ibig ipaalam ng Diyos sa atin na kanyang mga nilikha. Kung ibig mo na ikaw ay tumanggap ng kaligtasan, sundin natin ang paraang itinakda ng Diyos. Sapagkat hindi po lingid sa ating kaalaman, marami pong tao ngayon ang nagnanasa ng kaligtasan, pero yung paraan ng kaligtasan ay ayon sa gusto nilang paraan. Hindi po pwede yun. Ang kailangan lang po ng tao ay sumunod sa kung ano ang paraang itinakda ng ating tagapagligtas, na ito'y walang iba kundi ang ating dakilang Diyos na si Kristo Jesus. Sana mga giliw naming taga-subaybay ay patuloy nating alamin pa
ano ang tungkol sa ating Panginoong Kristo Jesus at saan natin dapat tanggapin ang kaligtasang takda ng Diyos upang tayo ay magkamit ng tinatawag na kaligtasan. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.